ang Jigo Live. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Isang masayang gabi mga kaabante. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Live mga kaabante. So sa mga viewers worldwide, narito po ang ating mga social media platforms na maaari niyo pong share, tulad ng Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at X na dating Twitter. Hanapin lang pong DWAR, Abante Radio, Abante News Online at Abante Teletabloid. Huwag kalimutang mag-like, follow, subscribe at mag-comment para sa ating pangmalakasang engagement. At i-follow kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, DWAR Abante Radio, sa X sa dating Twitter naman, DWAR 1494 at sa YouTube, DWAR 1494 Abante Radio. Siyempre sa mga kaabante natin dyan, sabayan din tayo napapanood no, sa ating Sky Cable Channel 85. Nandyan din tayo sa Converge Channel 79, sa Blast TV, TCL Smart TV, K5 News FM, at mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus, sa Beautiful Cable TV Incorporated, Pagadian at Parasat Cable TV Incorporated, dyan naman po sa Mindanao. Samantala, ang Abante at Billionaire News Channel ay nasa North America na. Todo-todo na talaga ang paghatid namin ng mga on-point at walang inaatrasang balita dito sa Abante. Dahil kasunod nito, ang landmark partnership ng Abante Billionaire Group at Amation TV. Dahil ang Amation TV ay ang unang free ad-supported streaming TV sa North America na para lang sa Asian community. At sa ilalim na nasabing kasunduan, available na ang Abante at Billionaire News Channel sa mga nakakonect na TV device, mobile apps at web browsers. Talagang hindi na tayo pang radyo at social media, pang TV pa, worldwide. Talaga naman mga kaabante. At sir, bago yung pakilala ating special guest, shoutout muna no, sa ating mga viewers, mga solid na ka-Jigo Live natin. Ang unang nag-regular sa akin nung ako ay nasa BPO pa, si Boss Hector Yadaw, si Ma'am Jill, the best QA, si Echo, the best IT, no? Malupit to si Echo, kamatay ng katapusan. Wow. At syempre si Kerubin, no? Si Kelly, Kerubin, shoutout sa inyo dyan at more power po sa inyong mga LOB, sa inyong mga account, more power po sa inyong lahat dyan, and see you very very soon. At syempre, para naman sa ating special guest ngayon, flash natin ang picture ng ating special guest and makikilala natin uprising child performer, the next big thing, Chloe Jade Sol, at alamin natin kung paano niya unti-unting inaabot ang kanyang mga pangarap. Dito lang yan sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Live. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sabi ko nga walang mic. At kayo po'y nakatutok sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Live mga kaabante. Shoutout sa pinakamalupit na talent manager, talent handler no, ng bansa. Napaka hands-on, hindi binibitawan ng mga talent. Lolo Mike Diso is in the house. Shoutout kay Liberata, Martin Bautista, Mary Jane Abla, Mary Ann Kwan,
Ethel Torre, John Poli na Cebu, Sweeney Capote na Cebu. Nanonood sa atin si Len Len, Quinilyn Regier. Shoutout kay Len Len, miss ka na namin sa gabi ha. Len, oo, nakita kita kanina, nakasapatos pang babae yan, si Len Len. Hindi nakapang skateboard, no? Lagi kasi yan, maluwag yung pantalon, naka-skateboard. Ngayon, nakapang doll shoes sa kanina. Sabi ko, I'm proud of you, Direk Len, ha? Ipagpatuloy mo lang yan. Next naman, yung skirt. Mag-skirt ka naman kahit papano. Lagi ka naka 90s pants. Shoutout kay Direk Len for watching kahit patulog na sila. Nag-iba na kasi na shift yung Team Jigo Live, no? Kanya-kanyang shift na yan. Pero nanonood pa rin sila at naka-monitor sa ating programa. Pero ganun pa man, kahit wala na si Direk Len, ito naman si Direk Maiton at siya naman ang in charge sa pindutan, no? Mabilis ang kamay nito ni Direk Maiton. Talagang solid na solid. At nandito rin si Direk Joseph, pinakamalupit sa technical natin, no? Sa lahat ng aspekto. Si Direk Kirby nandito rin. Kahit nakasalamin siya, minsan nagmo-moist. Talagang ilalaban niya na makitang mabuti, no? Na hindi siya magkamali sa kanyang mga pinipindot niya ng mga card niya. Nare-remind niya lahat, yung yung ganito na. Talaga napaka-alisto niya ni Kirby. At syempre si Luis, no? From Marikina, napakalupit na teleprompter. Talagang napakahusay, napaka-professional. Para siyang sa Star Wars, yung R2-D2. Hindi nagsasalita, pero sa prompter ko lahat ng gusto niya sabihin, sinasabi niya. Kaya may mga thoughts ako dito. Then si Queenie, si Direk Len, sabi niya, wala nang shoes. Ayan. So shoutout po sa mga viewers natin worldwide. At syempre, from time to time, mga kaabante, syempre talagang meron tayong mga kakamustahin din ng mga kababayan natin. Marami nag-request dyan na magtawag-tawag tayo bago tayo magtapos. Yung segment natin, nakamustahan. Wala pa siyang particular name, pero gawin natin yan kasi malaking bagay pala yan na makamusta natin, yung mga kababayan natin. Randomly lang, kahit simpleng hi, hello, kung ano man. Talagang pang malakasan ang ating episode ngayong gabi. At syempre, wag natin patagalin pa sa mga viewers worldwide, pang diina ng ating special guest ngayon, child performer, the next big thing, Chloe Jade Sol. Chloe, welcome sa Jigo Live. Hi po, good evening. Wow! Chloe, kamusta ka ngayon? Okay naman po. Ayan, kamusta yung pagbalanse ng pag-aaral? Siyempre, yung umaaribang career o umaabanteng career, should I say? Masaya po and enjoy ko po siya. Yun ang maganda dyan. Yun ang importante. Yung nag-enjoy ka sa bawat gagawin mo, di ba? Yun ang mahalaga dyan. Na parang kailangan, kahit sabihin natin na maganda ng takbo ng career mo, yung pag-aaral hindi siya mapapabayaan, Yes. di ba? Anong paboritong subject mo sa school? Science. Wow, science. Paborito rin ni Kirby yan. Yan ang mga gusto niya, yung mga coral reefs. Yun ang mga gusto niya. Mga ganon, no? Siyempre, yung mga anatomy, maraming branches, di ba? At kung ano-ano pa, no? So, eto, magandang malaman, Chloe, kasi dito sa Jigo Live, pinag-uusapan namin yung mga pangarap mo nung ikaw ay bata pa, no? Yes. Pero dahil bata ka pa, tatanungin kita kung ano ba yung mga pangarap mo talaga mula noon hanggang ngayon na parang pilit mo siyang inaabot o naabot mo na, should I say? Pag-aartista po. Wow! Nung bata ka pa lang, pag-aartista na hilig mo, bakit? Sa paanong paraan ka nahilig sa pag-aartista? Nai-inspire po ako sa idol ko na si Kylie Padilla. Wow! Kylie Padilla. Bakit mo naging idol si Kylie? Dahil ba sa Encantadia? Opo. Tapos nung napanood mo si Kylie, parang pwede rin kasi maputi ka din at parang Kylie rin ang iyong feature. So, eventually gusto mo rin maging kagaya niya na parang maging amihan Opo. balang araw. Di ba? Sarap sa feeling na napapanood mo lang tapos unti-unti mo nang nagagawa, di ba? Yes. So paano mo na-express yung pagkahilig mo? I mean, sa school ba? Pag may mga program or pinapaarte kayo, nagagawa mo ba yung pagka-Kylie Padilla mo doon? O meron kayong program na nag-Encantadia costume ka? May gano'n ka ba experience? Nung junior high po, meron po kaming role-playing. Okay. And yung role ko po dun is yung drama-drama po, yung iyak-iyak. Wow, okay. So parang ang dating, doon pa lang sa program ninyo, alam na ng mga teachers mo na pwede ka mag-artista. Opo. Ayun, di ba? Yun ang maganda dyan, no? Pero hindi mo pa nasubukan na, kumbaga, dahil idol mo si Kylie, nakapag-costume ka rin ng amihan o parang Hindi pa ganyan, po. no? Oo, nakaka-relate ako dito kay Chloe kasi nung kabataan ko, di na siguro maalala ng iba,
uso yung mulawin. Alam niyo yung mulawin? Oo, yung mulawin nung araw, Richard Angel yan eh. Oo, ito kasi mga Katniel na kasi itong mga staff ko kaya di nila maintindihan eh. Mga Jaden na to eh. Oo. Nung panahon ko, Chargel, yan talagang malupit. Meron kaming program noon na parang biblical, parang tungkol sa Diyos, ganyan, sumasayaw yung mga kaklase ko. Tapos ang role ko doon, pinilit ko, sabi ko, sali ako dyan. Pero angel. Angel ako, angel. So syempre pumayag sila, angel ako, di ba? So, sabi, yun lang gagawin ko para sa dulo lang may gagawin, ganyan. Nagulat sila sa akin kasi pagdating ko doon, hindi angel. Mulawin talaga yung kinostume ko. Talaga, pinilit ko kasi may pakpak. Ganun ko ka-idol si Richard Gutierrez naman. Kaya sobrang nakarelate ako kay Chloe na dahil sa particular na artista, aktor, actress, na-inspire tayo na gawin yung mga imposible, di ba? Like for example, mahihain naman talaga tayo o ayaw natin gawin sana. Pero dahil gusto natin express sa mundo, na gusto natin balang araw maging ganito, nagagawa natin yung imposible. Yes. Like yung pag-iyak, ang hirap umiyak sa harap ng maraming tao. Yung one-on-one nga lang, ang hirap na eh. Bawa, pinaiyak ka sa audition, di ba? What more pa yung maraming tao. Oh. Saka kumuha ng inspirasyon sa pag-iyak. Kasi isa sa pinakamahirap gawin ng artista eh. Yung pag-iyak ko po kasi parang naman ako na po kay mama. Wow! Bakit? Paano kanya tinuturuan sa ganon? Hindi po madamdamin po kasi si mama. Para iyakin mababaw po ang kanyang siya. luha. Opo. So para natin konting masaya man o malungkot, naiiyak agad siya. Opo. Ayun, di ba? Yun ang maganda dyan. Kumbaga, genetics na. So madali na lang, no? So pagkatapos ito, nung ikaw nahilig ka talaga sa pag-artista, paano mo sa unti-unti na-develop yung iba mo pang mga talento? I mean, pagsayaw, pagkanta, paano mo na-develop yan? Actually po, natuto po ko sa, yung pag-arte ko po, mas na-enhance ko po siya nung sumali po ako ng Triatica. Ayun, oo. Kasi Opo. syempre pag sa theater, tama, di ba? Opo. Yung galaw mo dito malaki, di ka pwede Yes po. magkamali. I mean, Opo. live to. Pag nagkamali yung isa, kailangan mo saluhin. Yes. Kailangan pare-pares kayo mahuhusay. So, nung sumali ka dito, nasabi mo talagang nahasa ka. Yes po. Oo. Ano hindi mo malilimutan experience sa theater? Yung pagiging crowd dancer ko po. Oh. Kasi yung crowd dancer po is may arte tapos may sayaw po. Oo. So, yung may emotion yung mukha, yun, Yes di ba? po, Yung opo. sasayaw ka pero may pinapakita kang portrayal. Yes While po. dancing, di siya basta sumayaw ka lang, di ba? So, mahirap yun, ha? Pero nagawa mo. Oo. Then after that, ano pa mga nangyari sa career mo? Pero ano po siya, medyo mahirap po. Kasi nung una ko pong Sabak. practice nun sa theatrical, na-call out po ako, like napagalitan po ako kasi Bakit? ang liit po ng galaw ko and hindi po ako nun ganun kagaling sumayaw and sa Kasi pag-arte. nakakahiya nga naman sa simula, di ba? Yes Na parang, bagong sali ka pa lang, sabi, ganun ka na kagad. Di ba? Parang ang hirap nga naman. So, ikaw nag-adjust ka sa muna. Pero Yes. gusto nila mangyari, makasabay ka na kahit then and then. Yes po. Then, nung nakasabay ka na, kamusta yung feeling? Masaya po kasi nagawa ko po yung kung ano po yung sinasabi nila sa akin and pagkatapos po nun, hindi na po ako naka-call out. Parang okay na po siya. Sabay na, batch ka na. Opo. Oo. Then after that, nung nakasabay ka na, ano pa yung mga, kumbaga, ginagawa mo na sa career mo pagkatapos nun? Nag-venture ka ba sa singing? I mean, paano pa? Dancing and singing po sa ko po siya. Sa church ko po siya natutunan. Yun ang maganda dyan. Opo. Kasi sa pagka sa church, kumbaga alam nilang talented ka, mas lalo nilang ipapagawa sa'yo Yes. na sa ganun ma-enhance. So when it comes sa pagkanta sa church, ano naman yung mga praise songs na mga kinakanta mo? Ano yung genre? Ganyan. Mga bagay lang po sa boses ko, like lilim po. Ganun. Medyo low, mga Opo. ganyan. Oo. Then, kompleto ka na. Pagkanta, pagsayaw, pagkanta, pagsayaw, pag-arte. Alin sa tatlong yan yung pinaka nag-enjoy ka so far? Sa sayaw po. Sayaw talaga, no? Parang yun talaga yung passion mo. Yes So po. may times ba na for example, nagpapahinga si mami at daddy, bigla na lang may tutugtog ng malakas, tapos ikaw pala yun, nagpa-practice ka, may mga ganun bang moments? Minsan po. TikTok. Oo, di ba? Lalo na sa TikTok, pag sa panahon ngayon, pagka nilapag mo yung cellphone, yun na yun, di ba? Oo, di ba? Yun ang mga masaya dyan. So, ito namang pagpasok mo sa paunti-unti sa showbiz industry, ano yung nakikita mo na gusto mong mangyari sa career mo? I mean, gusto mong tahakin talaga? Siguro po mag-stick po muna ako sa sayaw Mm-mm. bago po ako mag-artista. Tama.
Kasi kung saan ka pinaka nag-enjoy o sa tingin mo saan ka pinaka magaling, dun ka muna magfo-focus. Yes po. Ayun, di ba? Tama naman mga kaabante. So, pag halimbawa nabigyan ka ng opportunity to be on the mainstream, magkaroon ka ng serye, movie o kung ano man, sino gusto mo makatrabaho at bakit? Si Kylie Padilla. Siya pa din. Parang ano, mag-ate, ganyan. Opo. O kahit sagutan, kaya mo sa tingin mo? Medyo matapang si Siguro po, Kylie pag sagutan. kapag malditahan po, Oo, ganun. yung aawayan ka na, Opo. maghugas ka nga ng pinggan. Wag po ate. Mga ganun kami. Opo. Oo. Kamusta naman sa school ngayon? Dahil syempre alam nila na nag-aartista ka. I mean, paano kanila tinitreat? Like for kada program ba, meron ka na automatic special number o paano yun? Actually po, hindi ko pa naman po ganun hindi pa naman po ganun kaalam sa school ko na nag-guest. So low-key Opo. lang. Oh, hayaan mo i-share natin sa school mo. Para malaman nila, no? Sabi ni Kurt Espera, di makatulog. Kailangan talaga manood ng Jigo Live. Grabe naman, no? Shoutout sa mga viewers natin dyan, lalo na kay Direct Kurt Espera. Nakakatama ng puso ngayong komento, no? Na kahit simpleng show lang tayo, walang mga bola dito, walang mga hindi to mabigat na show, talagang hindi ka makatulog ng hindi nanonood ng Jigo Live. Then si Mike Diso, pwede pa-actingin yan, galing yan. Nako po, may pa-sample yata maya-maya mga kaabante. Sabi naman ni Chim Mayo Duque, sabi niya, shout out kababata, kasi kababata ko to si Chim Mayo Duque ng Antipolo. Sabi niya, hello sa gandara kong neighborhood na si Chloe Jade Sol. Wow, grabe small world, no? Si Chimayo Duque, malupit na gumawa ng mga kangkong chips to sa Antipolo. Malupit to si Chirami. Chirami Mayo yan eh. Then si wow, nanonood sa atin, no? Institusyon sa showbiz. Don't tell a lie, aminin, Ray Pomaloy. Sabi niya, hello po. Gwapo niyo po, sir. Grabe naman po yun, Mama Ray, talaga naman. Hindi ko mabigkas ng buo yung word na letter G na gisimula. Siguro makamandag na lang at some point. Ayun. Si Mama Ray Pomaloy nga pala sa mga di alam, super close kami yan kasi yung unang movie ko sa mainstream, no? Kasama ko si Aljur. Siya ang nagsama sa akin dyan. Sinama lang niya ako. Sabi niya, Jigo, may ginagawa ka ba ng ganitong araw? May movie tayo. Ngayon, pag hinanap niyo yung pangalan ko sa IMDb, lumalabas na dahil kay Mama Ray Pomaloy, napaka-opportunity giver ng ating idol na si Mama Ray Pomaloy, the one and only. So, going back, Chloe, syempre, ang daming mga nagmamahal pala sa'yo dito. Ultimo mga kapitbahay mo, talagang proud sila na kapitbahay mo sila, no? Talaga nakakatuwa. So, in a while, okay lang ba sa'yo na makahingi kami ng sample ng drama, sayaw, kanta? Yung kanta kahit akapelang konti. Carry ba Sige yun? pa. Para all-in package makita natin, no? Lahat ng mga talents ni Chloe Jade Sol. Dito lang yan. Sa programang Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante. Kailan mo masasabi kapag ang isang guy ay titikman o tatakpan? Syempre kapag yung grabe mainit talagang makatingin. Ganon. Mas ang lakas maka-attract niya parang ganan. Kailan mo naman masasabi pag tatakpan? Syempre kapag yung hipo lang yung tingin sa'yo, no? Kaya naman kung gusto nyong marinig ang aming kwentuhan na walang tinatakpan, Watch lang kayo dahil ipapatikim namin ito sa inyo. dito lang sa Telebabe. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online.
Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y pagmamahal. Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa Teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Scream, ganda kong nagniningning, lalo kang mapapatingin. Di ko na kailangan na magpaganda, dating ko palang panalo na. Di ko need ng filter sa camera, naturang ganda ay bandera. Di ko kailangan sumabay pa sa uso, ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a kapkera, ganda ko'y irarapa. Sasabihin ng iba, amang kapagkera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iba. Sa tuwing ako'y napaparaan, narinig ang bulungan na ako'y di kagandahan, ngunit ako'y lang pakialam. Di ko na kailangan na mapaganda, dating ko palang panalo na. Di ko nila payo ng iba, para ibandera aking ganda. Di ko kailangang sumabay pa sa uso, ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a kapkera, ganda ko'y irarapa. Di magpapatinag sa sasabihin ng iba. I'm a kapkera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iba. I'm a kapkera, I'm a kapkera. At tayo nagbabalik sa programang Kwento Mo ang Bida Jigo Live. Grabe, makabugera, no? Lupit talaga ni Chloe. Palaklakan natin. Mga kaabante, talagang super talented. Nasa ano pa lang tayo, level 1 pa lang tayo ng sinishare niya sa atin, mga kaabante, no? Meron pa tayong dalawang talent, no? Na hindi pa natin natutunghayan o napapakinggan mula kay Chloe. So share natin ang ating live feed at talagang pangmalakasan ang ating special episode. Shoutout kay Chimayo Duque ng Antipolo. Oo. So
Ito naman, Chloe, syempre nakita namin yung pagsayaw mo, napaka-graceful. Feeling ko pinapractice mo to every now and then. Kaya talagang inaabangan ko kung magkakamali ba. Parang hindi talaga eh. Parang master na master mo na. Yung pagkanta naman, pwede ba kayo makarinig na sample sa'yo sa pagkanta? Sige po. Acapella. Okay Maganda lang po. naman yung mic namin para tong naka-Spotify. Oo. Sige, ito yung camera. Okay lang po, Chloe, kung sampulan mo kami. Alright, tingin ka sa camera. Ayan. Zoom namin yung camera sa'yo. Ayun, no? Okay. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lilim. Ayun, palakpakan natin si Chloe Jade Sol, mga kaabante. Magaling sumayaw, magaling kumanta. Siyempre, ito na, yung pag-arte. Oo. So ito, siyempre, sabi mo, magaling kang umiyak, di ba? Talagang sisiw lang sa'yo. Yung camera namin, siyempre, kakapture na yung emosyon mo, di ba? Kunwari siya yung kausap mo. Ang eksena would be, yung baon mo sa araw-araw ay 25 pesos lang, pinagkakasya mo. Tapos all of a sudden, nabuksan mo sa kahadiyero ng iyong magulang na may milyones pala kayo. So parang ang dating parang dating magagalit ka either kay mommy or daddy na parang bakit may milyones tayo pero 25 pesos lang ang baon ko. Parang yung nagsakripisyo ako, hindi ko kinain yung mga gusto ko pero may parang gano'n, di ba? Pero syempre sa mga ganong story, minsan may mga reason yung parents dyan. Like for example, gusto namin matuto, ganyan-ganyan. Pero syempre ikaw yung pain na parang nasaktan ka, na feeling mo wala kayo pero meron pala. Kaya mo ba yun? Yung monologue? Sige. Alright, ulit yan. Chloe Jade Sol para naman sa actingan dito sa Jigo Live. Okay, Chloe? Papa, bakit naman ganito? Bakit 25 pesos lang yung baon ko araw-araw? Eh, marami naman pala tayong pera. Bakit kailangan yung itago sa akin? I mean, hindi na nga ako, nagtitipid na nga ako pala araw-araw para mabili ko yung mga gusto ko. Tapos, ganun pala. Bakit hindi nyo na lang sinabi sa akin kaagad? Eh, anak, gusto ko lang naman na matuto ka sa buhay. Ayoko kasing lumaki ka na maging spoiled ka kasi lahat kaya namin ibigay sa'yo. Gusto namin matuto ka na mag-budget at maging mabuting tao. Sana maintindihan mo, anak. Di naman sa dinadamot namin sa'yo to. Pero sana natuto ka sa 25 pesos. Kaya ko namang maintindihan yun eh. Sabihin nyo lang sa akin. Kaya ko namang magtipid ng araw-araw kung gusto nyo. Pero yung isekreto nyo sa akin na marami naman pala tayong pera, na parang hindi nyo naman ako anak para sabihin yun sa akin, na itago sa akin yung totoo. Pero anak, talagang pilit namin tinatago sa'yo to kasi gusto ko alipustahin ka ng mga kaklase mo, tapos malungkot ka. Tapos magugulat sila sa dibu mo, ibibigay ko ang mundo sa'yo, anak. Gusto ko ganun yung mangyari, parang prinsesa ka, magugulat yung mga nangaapi sa'yo. At gusto ko mahanap mo yung mga tunay mong kaibigan, kaya dapat kung sino yung mga kaibigan mo nang wala ka, sila ang ating mga bibigyan ng pabuya. Pero, totoo yung mga kaibigan ko sa akin. Hindi gaya nung dati kong mga kaibigan na walang ginawa kundi gamitin lang kung ano yung meron ako. Pero ngayon, okay naman na yung mga kaibigan ko. Anak, sana mapatawad mo ko. Para lang naman sa ikabubuti mo to. Gusto ko lang na maging mabuting mamamayan ka habang lumaki. Anak, mapapatawad mo ba si tatay? Mapapatawad kita pa, pero sana hindi na maulit to. Ayoko nang nagtatago tayo ng sekreto sa isa't isa. O sige anak, patawad Huwag mo na pagkalat na bilyonaryo ako. Atin-atin na lang muna yun, anak. Wow! Sige, simula bukas, 50 pesos na yung baon mo. Ang galing! Ang galing ni Claudia. Grabe, di ba? Parang umurong po yung luha ko. Oo, iba yung emosyon, no? Yung mata niya, nakafocus.
impromptu. Wala kaming script dito, to be honest. Wala akong binigay na script. Kinwento ko lang sa kanya kung saan siya manggagaling. Pero naibigay niya sa atin. Delivered, no? Yung mga talents niya. Pagsayaw, pagkanta, pag-arte, kompleto po. Ayan. At syempre, eto sa industriyang ito, Chloe, napaka-advantage na lahat ng talents meron ka, di ba? Pero sabi mo nga, magpo-focus ka sa pagsayaw. So, sa pag-focus sa pagsayaw, ano yung mga plano mo doon? Nasali ka ba sa isang girl group? Gusto kasi ngayon yung mga P-pop, di ba? Kung tawagin, yung mga ganyan. Or Bini. let's say, yung mga G-Force. Kasi pag enroll ka sa school nila, nagalingan sila sa'yo, sali ka nila. Tapos either magko-compete sa kung saan man. Anong plano mo sa iyong dancing career? Ngayon po, mas gusto ko pong mag-focus muna sa pag-aaral. Oo, sa pag-aaral. Pero sa Bago pagdating po. sa entertainment, gusto mong mangibabaw ka bilang dancer. Parang ganon. Yes po. Oo. So for now, is kumbaga, hindi pa doable na mag-focus ka muna sa pagsasayaw dahil Yes nga po. kailangan yung pag-aaral yung hindi masagasaan. Yes po. Pero kung may project naman na halimbawa di naman babangga sa school, okay sa inyo yun. Yes po. Ayun, di ba? Talaga namang marami tayong dapat abangan kay Chloe. So, Chloe, kasi sa iyong history, no? Sa pag-abot mo sa iyong pangarap, kahit 16 ka pa lang, ang dami mo na-achieve, di ba? Biro mo yung isang talent pa lang ng isang tao, minsan it takes a lifetime para malaman nila na magaling pala sila kumanta, magaling umarte, o magaling sumayaw. Kasi ako, hindi ako marunong talaga sumayaw kahit anong gawin ko. Kahit turuan pa ako ni Mark Heras dito, hindi talaga ako marunong. Pero ikaw, lahat yun meron ka. Oo, Yes. di ba? So yun ang nakakatuwa. So, dahil dyan, sa pagiging complete package mo, ano mabibigay mo advice sa mga gusto kang tularan balang araw? Ito yung camera? Sa mga gusto pong maging matupad yung mga pangarap nila, wag po kayong matatakot na tuparin yon. Sundin nyo lang po kung ano yung sinasabi ng puso nyo, and hanggat may sumusuporta po sa inyo, pagpatuloy nyo lang po. Ayun, di ba? Ito, pag-usapan naman natin na Chloe, alam ko, you're too young para sa mga challenges. Pero definitely, dahil tatlo yung talents mo, merong pagsubok na parang dumating sa'yo na muntik na matigil isa sa mga yan. O hindi mo na ituloy yung isa sa mga yan. Meron bang challenge na pagdaanan ka na muntik ka nang hindi kumanta, muntik ka nang hindi umarte, muntik ka nang hindi makakanta? May ganun bang pagsubok? Pero obviously, nalampasan mo because right now, ginagawa mo pa rin naman yung tatlo. Yung ano po, yung pagsayaw po. Kasi anong nangyari? Anong Naging dance? busy po ako sa sa school po, and naglaylo po ako sa church namin. So parang yung mga event, hindi mo na napuntahan, na which is gustong-gusto mo sanang gawin. Yes. Oo, kasi alam mo mahirap yun yung mamimili ka. Pag pinili mo naman yung sasayaw, although okay naman yun because it's for the church, maapektuhan naman yung grades, parang gano'n, hindi nagsisync. So, heartbroken kapag naalala mo yun. Opo. Need po kasi din ng katulong ni mama sa bahay. Grabe, mahal na mahal niya kanyang mami. Biro mo, yung pagsasayaw na talagang passion niya, talagang kaya niyang i-let go para syempre, masecure mo na di mahirapan si mami. Ganun mo ka-love si mami sobra. Grabe, nakaka-touch naman yun. No? So, in line with that, paano mo siya na-overcome? Paano mo nalampasan yung ganong, syempre nasaktan ka, di mo na gawa yung mga gusto mong gawin. Pero, you need to move forward. Paano ka nagkaroon ng courage? Batang-bata ka pa. I mean, paano ka naging ganong katatag? Siguro po kasi andyan sila papa na sumusuporta sa akin. Mm-hmm. And kahit na naglaylo po ako sa church namin, and naniniwala po ako na andyan po si God na naggagabay sa akin. Tama. And hindi niya po pinapabayaan yung buhay na kung ano yung meron sa amin nila papa. Correct. I certainly believe, and natutouch talaga ako dun sa sinabi mo kasi nandyan si mommy at daddy to support you kahit anong gusto mong gawin sa buhay, hindi ka nila pinapabayaan. They wanted to guide you, no? Para hindi ka maligaw, hindi ka magkamali, kung madapa ka man, at least kasama mo sila. Diba? Yun ang maganda dyan. Pero sometimes, sa buhay kasi natin, no, Chloe, maiisip natin na yung rejection sa pagkakataon, it leads us to redirection, di ba? Maaring hindi mo nagawa yung pinakagusto mong gawin, pero may dahilan pala, di ba? Na baka eventually malaman natin na yung reason pala nun could be better. At baka nga yun yung na dapat yung abangan sa ngayon, di ba? Kasi you have a good heart, you have a good soul, mahal mo ang magulang mo, kaya parang I certainly believe na syempre si God, hindi ka papabayaan. Talagang ibibless ka niya,
ipapanalo niya kayo sa buhay. Di ba? Yun ang pinakamaganda dyan. And I can feel it, no? Chloe, na talagang ganun yung mangyayari. So, in line with that, anong message mo sa iyong kunwari wala sila dito. Okay, kunwari wala sila dito, tingin ka sa camera para pag pinanood nila to sa phone nila, nakatingin ka. Okay, tingin ka sa camera, message mo na sa iyong loving father. Kay Papa, thank you kasi andyan ka palagi para supportan ako. And kahit na hindi ikaw yung father ko, tinuring mo pa rin ako na totoo mong anak. And grateful ako kasi andyan ka na tumayong father ko kasi wala na si Papa. And I love you so much, Papa. Grabe, saludo tayo, no? Kay Sir, no? Talagang napakaganda ng kanyang mensahe kasi ni Chloe. Kumbaga hindi man si Sir ang kanyang biological dad, pero kahit anong bagay sa mundo, hindi niya ipagpapalit ang kanyang daddy. Talaga namang palakpakan natin, mga kaabante. Sobrang pagmamahal ni Sir Ron. Tama? Sir Ron, no? Talagang hindi niya ipagpapalit si Sir Ron, I doubt. Sobrang mahal na mahal niya si Sir Ron na talagang minahal siya more than a biological daughter. Oh, talagang nakaka-touch yun, nakakataba ng puso. Yung ganong klase ng pagmamahal na sobrang unconditional, mga kaabante. Message naman kay Mami. Kay Mama naman, thank you din kasi andyan ka nga na sumusuporta kayo ni Papa. Kahit na may mga tampuhan at misunderstanding tayo lagi nila Papa, thank you kasi andyan ka pa rin na sumusuporta sa akin and willing kang ibigay kung ano yung gusto ko or mapapasaya sa akin. Pagaling ka, Mama. Ayun, palakpakan natin si Mama, si Mami, no? At syempre, Sir Ron, sobrang saludo tayo kay Sir Ron. Grabe talaga yung pagmamahal niya kay Chloe, mga kaabante. Hindi mapapantayan ng kahit anong value sa mundong ibabaw. Grabe, talagang marami pong humahanga ngayon kay Sir Ron. Sabi ni Nika Rosales Quinones, very supportive papa. Grabe yun, no? At syempre, sabi ni Sir Ron mismo, no? Galing naman ang anak ko, proud of you, anak. Di ba? Talagang bult po sa comment, no? Isipin natin hindi siya malapit sa'yo. Pero nagko-comment na si Sir Ron. Ganun kanya kamahalin. He's very supportive sa'yo. Alam ko wala siyang ibang gusto sa mundong to kundi makita kanya nagtagumpay. Yun na rin ang tagumpay para sa kanya. Ayun. Sige. Chloe, yun. Ayaw na kitang paiyakin pa. Ito na yung camera. Invite mo lahat ng mga gusto mong i-invite sa yung page. Pag halimbawa gusto ka nilang kunin bilang singer, bilang dancer, kung ano man, feel free na i-promote ang iyong Facebook page. At syempre, batiin mo lahat na gusto mong batiin, pasalamatan, teachers, friends, lahat. Lolo Yes, Mike po. Diso, go ahead, go. Kung gusto niyo po akong kontakin, hanapin niyo lang po yung FB account ni Tito Mike is Mike Diso Mike po. Diso, yes. And Oh. Yung sa ano ko naman po, social media accounts is, yung TikTok ko po is Sol Chloe tapos _ po sa dulo. And ganun din po sa may IG. And sa FB naman po is Chloe Jade Sol. And shout out po pala kay Ma'am Roy sa advisor ko po. And kila Lola and kay Dada. Shout out po sa inyo. And kila Janine po sa PPG ko sa The Loud House. Shout out po sa inyo. And kay Coach Tone po. Ayun. Chloe, panood mo sa mga teachers mo, na binati mo sila para malaman nila na grabe, gabi. Pero binati tayo ni Chloe, matuwa sila, di ba? Feel free na screenshot at send mo sa kanila. Ayun, ha? Yes. Okay. Daddy, bigyan natin ng opportunity si Daddy. Makita natin on screen, no? Daddy, baka pwede mong message kay Chloe, oh. Talagang, sabi kasi ni Chimayo Duque, pogi ng papa niyan, nakakataba ng puso. Siyempre, kailangan maniwala yung mga viewers natin dito. Oo, wala po ito sige po, sir. Ito po, ito yung mic. Okay. Message na, short message na bago tayo commercial. Ayan, ang Daddy ni Chloe. Okay, Sir Ron, message po kay Chloe. Chloe, lagi mong tanda, mahal na mahal ka ng papa. Ilalaban kita kahit anong mangyari. Yung pangarap mo, pagtutulungan natin abutin yan sa tulong ng Diyos. Mahal na mahal ka ni Papa. I love you, anak. Palakpakan natin, Sir Ron, no? Dakilang ama
no, ng taon. Mabuhay yan, Sir Ron. Thank you so much, Sir Mike Diso, para sa pag-connect sa atin kay Chloe Jade Sol. Chloe Jade Sol, kami we're rooting for your success. Lagi lang kami nandito para sa iyo and we're praying for you na maabot mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Mga kaabante, magbabalik pa rin tayo, Thank you no, para po. kumustahin natin ang ilan sa mga kababayan natin worldwide dito sa ating programa. Thank you, Chloe. God bless, ha. At Thank you po. thank you sa pagbisita sa ating programa kahit Antipolo pa kayo galing. No? Yes Sa mga viewers natin sa Antipolo. Stay put lang kayo dyan, mga kaabante. Magbabalik pa rin ang Jigolan. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. O, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gulingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Sa likod ng bawat eksena, ilalantad ang ebidensya. Susuriin ang bawat detalye. Isisiwalat ang katotohanan. Tabloid! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Ayun, mga kaabante, grabe naman. Nahabag ako sa ating episode kanina. Grabe, hindi ko kinaya yun, mga kaabante. Feeling ko naiyak si Luis, nag-moist yung salamin galing dito kahit makapal yung grado niyan. Feeling ko, naiyak siya kasi grabe yung kanina kasi pinag-uusapan natin tungkol sa pagmamahal talaga ng magulang, no? Oo, talagang grabe yun, no, mga kaabante. Hanggang ngayon talagang di ako makapaniwala na nagkaroon tayo ng episode na makabagbag damdamin, no? Parang hindi ako ready, pero syempre kailangan nating i-acknowledge yan at kailangan na ma-express. Diba si Daddy medyo nahiya sa kanina, pero wala, kailangan nyo kasi moment na ganon, bihira lang yon na mangyari na parang sumabog ang emosyon, nagpasalamat, di ba? Yung mga ganong bagay, di ba? At syempre mga kaabante, hindi pa tayo tapos sa ating programa, no? Nanonood sa atin si Chimayo Duque. Pogi ng papa niya, nakakataba ng puso, then very supportive talaga. At syempre itong segment natin mga kaabante, kamustahan to sa ating mga kababayan worldwide. Hindi maliban sa worldwide, syempre nationwide. Syempre simulan natin sa nationwide muna. Kasi pag worldwide, iba na yung timeline, no? Ang objective ng segment na to, wala pang title, pero di pa napakaganda ng concept, di ba? Kakamustahin natin ang ating mga kababayan, kahit sino pa yan, katrabaho, kaibigan, dating kaklase. Kasi pag kinamusta mo pala yung isang tao, a simple hello could make their day, could save their lives, di ba? Talagang minsan akala natin masaya sila, akala natin okay sila kasi nakita na sa social media they're doing okay, pero deep inside pala walang nangangamusta, walang nag-hello, wala man lang nagbabuzz o kung ano man, di ba? Siyempre iba pa rin yung real talk na kakamustahin mo kaysa naman yung chinachat mo lang. Di ba? Ay, nakawakabate. Grabe talaga. Talagang naano talaga ako sa episode ngayon, no?
Kasi biro mo, heartwarming yung ating special guest live. Tapos may mga kakamustahin tayo mula sa malamig na lugar, no? Talagang nagpapasalamat ako at napagbigyan tayo ng ating mabuting, no? Kaabante, no? Na kakamustahin natin ngayong gabi. First time natin gagawin to, no? Sa lugar nila, no? Na may kakamustahin tayo doon at alamin natin nalagay ng panahon, ganyan. Okay. Live from Baguio, mga kaabante. Kakamustahin natin, no? Ang ating Abante reporter sa Baguio, correspondent natin dyan na si Alex Asalil. Oh, Alex, kamusta ka dyan? Magandang gabi po sa lahat. First of all, thank you po for having me. And ayan, kita-kita niyo po sa suot ko, no? Malamig pa rin po dito sa Baguio. Wow, di ba? Talaga naman. So, Alex, pag-usapan natin, no? Siyempre, ito talaga yung gusto mo mangyari. Bata mo pa right now. Yes. Isa ka sa mga sought after news reporter. Di ako magugulat, baka nandun ka na sa mga panlaban, no, ng mga mahuhusay, ng mga female journalist natin. Paano mo nakahiligan o paano mo pinangarap itong pagiging journalist, Alex? Simple lang po. Sa bahay po kasi laging naka-on yung TV hanggang gabi. So sabi ko ng bata ko, laging nanonood ng balita dito sa bahay. So habang nanonood po one day, sabi ko, ay gusto ko maging ganon, yung lumalabas sa TV, yung nagre-report tapos nalilibot mo yung buong mundo. So doon po ako na-inspired. Starting from 8 years old. Ayun, oo. Viewers natin worldwide, si Alex po nag-report, no, sa Baguio kapag kailangan ng bilyonaryo at abante ng Baguio updates, no? Talagang ikaw talagang inaasahan dyan, no? Anong feeling na pinagkaaguluhan ka sa Session Road pag halimbawa naglalatag ka ng cellphone mo doon tapos nakatingin lahat sa'yo? Anong feeling na na-achieve mo na somehow yung level 1 ng iyong pangarap? Grabe. Actually, nakakatuwa. Hanggang ngayon, I'm still on na Cloud9. Parang hindi pa rin po ako makapaniwala kasi wow na wow po talaga yung masasabi ko. It was a dream come true po talaga kahit level 1 pa lang. Worth it po lahat ng sakripisyo and all the sadness way back from before. Grabe, di ba? Tsaka kung isipin mo, ang dami nangangarap to be in your position pero isa ka sa mga na-blessed o nabiyayaan, di ba? Yung talent mo, Alex, paano mo nahasa yan na kailangan na maging mahusay ka at all aspect. Kaya syempre sa industriya natin, it's very fast-pacing, di ba? Pag ikaw ay nagpakita ka na tinatamad ka o ayaw mong gawin yan, mawawala ka kagad sa routine, di ba? So paano mo na-maintain yung consistency mo na you're always putting your best game sa bawat report na ginagawa mo? Because Abante Bilyonaryo, Alex Asalil, pag Baguio, talagang napakatindi. Unang-una po talaga, mas na-inspired ako araw-araw. Hindi po ako tumitigil na humanap ng dahilan para ma-inspired. And ikwento ko na rin po, kasi po nung high school, nag-start po ako na bilang host. So, doon ko po na, nakuha yung pagiging madaldal hanggang sa ito na po tayo, lumalabas na po tayo sa camera, sa TV. So, hindi po talaga ako natitigilan ng dahilan para mag-report tungkol sa Baguio para maibahagi po sa ating mga kaabante at kabilyonaryo. Sample naman dyan, no? Kamusta ang lagay ng Baguio dyan, Alex? Ano ang lagay ng ating panahon sa Baguio? Kamusta yung mga turista sa Baguio sa ngayon? Kasalukuyan po na mararamdaman natin na habang ngayong gabi ay mas malamig ang klima rito sa Baguio. Kaya ang ilan sa mga residente at turista ay mas nagkukumot at mas binabalot ang kanilang mga sarili sa mga mas makakapal na damit. At kung dadako naman po tayo sa Session Road o Burnham Park, kita-kita po natin na hindi na po halos mahulog ng karayom ang night market. Grabe yun, di ba? On the spot, no? Talagang may script na siya sa isip. Oo, kasi ako, mahina ako sa ganyan yung pagbuo ng storya, kung ano, pero parang may stock knowledge na si Alex. Sabi nga ng isang kasama namin dito, di ko nababanggitin, no? Baka sabihin, may favoritism tong kasama natin. Ang galing po niya with a heart. Yun ang sabi dito ng... Wala silang masabi kay Alex. So Alex, syempre napaka-talented mo given na yung sa pagbabalita. May iba ka ba bang talent na di namin alam? Like pagkanta, pagsayaw, pag-arte? Alin ka mas nag-excel doon o alin ka mas nag-enjoy sa iba pang mga talents na possible na meron ka? Minsan po, hosting po, ayun, I consider that as a talent. And minsan po, I love painting kapag, pag day off. Tapos minsan po, acting. Ayan, oo. Sa pagkanta ba? May talent ka ba sa pagkanta? Naku, hindi po. Baka lalo pong bumagyo dito at lumabig sa Baguio. At pati dyan po sa Maynila.
Yung sa painting part, di ba? Kasi biro mo, ang ganda ng view mo dyan lagi, ang ganda ng scenic, no? Ng iyong environment. So, ang sarap siguro mag-painting na ang lamig, no? Parang ganun yung feeling. Kamusta na lumaki ka sa Baguio, dyan yung hometown mo, lagi kang nandyan. Kumbaga kaming mga taga Maynila, minsan kapag lagi kami nangangarap na parang punta kaya kami dito, akyat kaya kami. Pero ikaw nandyan ka lang, pagkagising mo nandyan ka na. Kamusta Yes, na po. taga dyan ka? Grabe, first of all, it's a privilege po na, ito palang hometown namin ay dinarayo ng mga tao, hindi lang po ng mga taga Maynila, no? At pati na rin ng buong mundo. So doon palang parang win na po agad. And yung sa lamig, nakakatuwa kasi hindi po kami dito iniinitan ng husto at grabe kasi dagsa yung mga turista and more on talaga, parang I feel special po na ito ang hometown. Grabe, saya-saya naman kausap ni Alex. Ang dami nating natututunan, no? Talaga naman. Alex, ito naman, katuwaan lang, no? Bago natin itapos itong masayang kwentuhan natin. Pwede mo ba kami sampulan ng konting acting? As in, konti lang, kahit konting linya lang. Okay lang ba yon? Okay po, pero kasama po kayo. Bali ang kuya mo ko. Tapos may nireto ko sa'yo. Then nalaman mo yung nireto ko sa'yo, may girlfriend pala, pero mahal mo na. So, paano tayo mag-uusap? Kaya mo ba yon? Sige po. Sige. Okay. Ikaw magsimula. Bawa, nagkasalubong tayo sa sala natin. Okay? Kasi tatanungin mo ako, bakit may girlfriend pala yung nireto ko? Ano pong pangalan nito? Mayroon po ba tayong name drop? Kirby na lang, para madali. Kasi medyo mahirap mag-invento ng pangalan eh. Kirby na lang, kunwari yung nireto ko. Sige. Okay, sige. 5, 4, 3, 2, 1, action. Kuya, ba't hindi niya naman po sa akin sinabi na may girlfriend na pala si Kirby? Ha? Akala ko magkaibigan lang sila eh. Hindi ko naman nirereto sa'yo yun kung alam ko may girlfriend na siya. Kuya naman, napamahal na ako tapos lagi siyang nagchat-chat, binibigyan pa ako ng flowers. Ano nang gagawin ko dito? Magkaparayan na lang ba ako? Sorry Alex, pero hindi ko alam na may girlfriend na pala siya. Di bale, makakatikim sa akin yan. Pero ang tanong, mahal mo na ba? Mahal ko na kuya. Kaso, hindi ko na alam kung paano ko pipigilan itong nararamdaman ko sa kanya. Hayaan mo kapatid, bibigyan natin ng hustisya ang ginawa niya sa'yo. Sana nga kuya. Pwede po silang paghiwalayin. Wag! Masama yun. Baka may mga bata. No. Okay, Alex, maraming salamat sa pagpapasaya ng ating gabi. Bati mo lahat na gusto mong batiin, pasalamatan, go ahead, go. Ayan po, binabati ko po yung aking pamilya dyan na kahit tulog na, ayan, malamig po kasi. And syempre sa aking pinsan, kay Jessa na nasa ibang lugar, ayan, good luck sa iyong study. And also sa ating mga kaabante, ayan, ingat kayo dyan guys and stay safe po sa ating lahat. Ayun. So thank you so much Alex Asalil, ating Baguio News correspondent ng Abante at Bilyonaryo. Napaka-professional, napakahusay, multi-talented. See you pag-akyat ko dyan, Alex. Yes po, see you. Pag-usapan tayo. Acting pa po tayo. Thank you Alex. Have a good night dyan sa Baguio. No? Talaga good naman. night. Sabi niyo sa Jigo Live. Iba, no? Ang lupit. Lahat posible mga kaabante, talaga naman para sa ikasasaya po ng ating mga kababayan. No? Yung maganda yung kamustahan, biro mo matutulog na yung tao si Alex. Pero napatawa pa natin siya. Di ba malaking bagay yun. Di ba sa stressful ng trabaho, pag-aaral, yung mapatawa ka, tumawa ka, malaking bagay yun. Di ba? Laughter is the best medicine, ika nga. Ayun. So sa mga viewers worldwide, ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang pagtutok po sa ating programang Jigo Live. Ako po ang lingkod, ang nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo Ang Bida. Ito po ang Jigo Live. Susunod na po ang Telebabe with Telebabe Amy Sebastian at Bebe J. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong
Radyo, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may